afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong lingkod. So today is April 4, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa Maya. Ito, Gasangan, Baseco, Barangay 649, Gasangan, Baseco, Port Area, Manila. At dadalhin po natin yan sa walang signal yun lang problema dito, walang signal. Hindi lang may Dr. Jose Fabila Memorial Hospital, Pabilia Hospital sa may Tayuman Street, Barangay 331, Santa Cruz, Manila. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ito po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Dumating na dito sa DOJ ang magkapatid na sina senador na sina Mark at Calipilar at nakapagsumili na rin sila ng kanilang kontra sa Laysay para yan sa nagpapatuloy na preliminary investigation kaugnay pa rin sa reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosure na inihain ng Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings Corporation. Yan ang pagkitang kumpirmado sigurado sa Radyo Patrol Central DZMM. Maraming salamat, Ibra. Samantala, ilang TNBS drivers umaasa ng pangmatagalang solusyon ng gobyerno sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian. Live na umapila ang ilang driver ng Transport Entered Vehicle Services o TNVS sa pamahalaan na maglatag ng mas malinaw at pangmatagalang tulong ng transportasyon sa harap ng mahal na presyo ng langis sa giyera sa Middle East. Ngayong araw, pinagpatuloy ng DSWD ang special payout ng 5,000 pesos cash aid assistance sa Quezon City Circle para sa mga TNVS drivers na hindi pa nakatanggap na nasabing ayuda sa mga unang payout. Kabilang sa nakatanggap ng ang TNVS driver na si Camilo Ampati na ngayon lamang nabigyan ng ayuda dahil nagkaproblema sa pwede ng kanyang pangalan sa listahan. Anya, mas madali sana kung dinaan na lamang sa e-wallet ang distribusyon ng cash relief assistance para hindi sila nagpabalik-balik sa mga payout centers at gumastos para ng pamasahe. Wala anya na sumilit ang presyo ng langis. Pare-pareha na lang anya ang kanyang kinikita sa sideline sa pamamasada ng TNVS at kung minsan ay lugo na lamang ang kanyang kinakain sa hapunan. Yung mga nag-i-encode ng pangalan namin, may mga pangalan kami sa apps, nandun din yung Gcash number namin. Pwede nyo naman set sa Gcash number namin yun eh. At bakit kailangan pumunta pa rito? Gaya ko, di ka sa Del Monte, Bulacan na po. Di na masahe pa ako. Ang isa pang TNVS driver na si Fergin Constantino, humihinto minsan sa pamamasada dahil sa mataas na presyo ng langis. Dumidiskarte na rin siya ng ibang pinagkakakitaan gaya ng pagbibenta ng inihaw at kung minsan ay nilimatahan na lamang sa isang lugar ang pagbiyahe para may ibang dagdag sa gastos. Lalo at may mga pinag-aaral pa sa mga anak. Kung dati ay nakapag-uwi pa siya ng mahigit 1,000 pisong kita kada araw, ngayon, nasa 500 piso na lamang anya ang kanyang nauuwi. Sa ngayon po, patigil-tigil din niya yun. Nag-aaral pa lang ng business para ipsan niya ng biyahe ko. Marami na lang po. Marami. Nag-iyaw-ihaw nga ganun. Tulog na lang sa asawa sa bahay. Pagka nagbiyahe po ako, pagka nag-drop po ako, doon na lang po ako, hindi na po ako Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatarian, pinag-aaralan na rin nila ang iba pang vulnerable sector na maaaring bigyan ng cash assistance kabilang na ang mga nasa middle income na apektado ng mataas na presyo ng langis. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Liderato ng Senado pumalag sa patutsada ni Attorney Salvador Panelo sa pusakal senators na kontra kay Bibi Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, atid ni Radyo Patrol
Robert Mano. Robert, magandang hapon. Magandang hapon, Attorney at Liza. Tida Bulaana ni Senate President Vicente Soto III na kabilang siya sa boboto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Yan ang tugon ng leader ng Senado matapos sabihin ni Atty. Salvador Panelo na kabilang siya sa apat na tinawag niyang pusakal na kontra kay Vice President Sara Duterte. Tanong nito, kung may bolong crystal ba si Panelo, mananatilian niya silang impartial o walang kakakihan at ihihintayin nila kung ano ang maiimplementa sa Senate Impeachment Court. Una na rin kinastigo ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson si Panelo at itiliin na ebidensya pa rin ang kanilang titignan sa impeachment. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, isinusulong sa Kamara ang panukalang tatapos sa pagbabawal na umattend ng graduation rites ng mga mag-aaral na meron pang utang ang lang paaralan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Yes, like the authority sa pamamagitan ng House Bill 8618, inaasahang matutuldukan ang nakagawian umano ng ilang paaralan na payagan ng mga estudyanteng dumalo sa graduation rites kapag mayroon pa silang bayarin. Ayon kay Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsua na nagsusulong ng panukala na ang edukasyon ang nagsisilbing pag-asa para sa maraming pamilya. Ito rin anya ang dahilan kung kaya maraming magulang ang nagsasakripisyo para lang makita makapagtapos ang kanilang mga anak. Saklaw naman ng panukala ang lahat ng pampubliko at pribadong paaralan hanggang K-12 level at sakop din ito ang higher educational at technical vocational institution. Para naman matiyak na mayroong mekanismong tutukoy sa mga financially deprived na Tayo kaso nga lang hindi naman dumarating ang ating sambayanan at ng susunduin. mga batas natin. Mga pa-importante yata. So, ito po'y panawagan lang po. Sana naman po, harapin nyo rin po itong mga ganito pong aligasyon laban po sa inyo. Ang kabilang side nun, partner, kasi tandaan natin, di ba? Kahit na sino may presumption of innocence. Ang kahit na sinong inaakusahan ay may karapatan na gamitin ang lahat ng mga legal na paraan. Kagaya nun, para siya ay kumbaga patunayan na wala siyang pagkakasala o kaya labanan itong mga aligasyon. So kung tutusin mo, yung kabilang side na yon, baka meron namang nag-advise sa ating Vice Presidente na ito yung mas epektibong legal na estratehiya. So hindi natin alam kung ano man ang kanilang konsiderasyon, pero kumbaga hindi naman yun illegal, hindi rin siya unethical. Yun nga lang, tama ka. Kung pag-uusapan ang public opinion, baka nadidihado. Pero kung tutuusin, partner, sa ngayon, base dun sa mga, diba, mayroong trust ratings, may performance ratings, yan ang, kumbaga, makikita mo, barometer. Baka mapilitan kung sakali na makikita rin na, naku, may trend pababa. Pero kung hanggang hindi nila nakikitang may epekto yun, either sa trust rating or sa performance rating, baka kumaga business as usual, wala munang sagot until after. Pag nasa trial na doon, hindi ka pwedeng walang sagot kasi pagka may ebidensyang ipinresenta laban sa'yo at hindi naman automatic na may ebidensya convicted na. Kasi syempre, titimbangin pa rin kung yung ebidensya na yan, number one, relevant ba? At yan ba ay competent evidence? Hindi siya hearsay, hindi siya inimbento, hindi rin siya. At doon mahalaga na mayroong cross-examination at bawat senator judge bibigyan ng pagkakataon na magtanong. Mag-interpolate. Test yung credibility, i-test yung relevance, i-test din kung competent ba yung tao. Nandun ka ba? Personally known sa'yo? May personal knowledge, nakita mo, nadinig mo, naramdaman, di ba? Yung gaano kabigat ba yung mali-malitang pera na yan? Yung mga ganung detalye ang magsisilbing pagsukat o pag-test doon sa katotohanan ng sinasabi or mga self-proclaimed witnesses. Doon natin makikita kung gaano katalino din yung mga hinalal natin and maybe serve as basis kung sino po ang iluluklok natin ulit dyan sa ganyang klase ng kapangyarihan sa 2020 something. Meron tayong magandang tanong dito, partner. Mula kay Melchor Malyari.
sino po impeachable officials? Yan. Paano tayo. kung habang nasa proseso ng impeachment, Senate, kung magpasa ng 1 year? Tutuloy pa ba? Okay. Two questions siya, partner. But let's start with the first one. Okay. Sino ang impeachable officials? Hanapin natin yung mga impeachable officials. Drum roll, please. Nan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 . Ang listahan po ng impeachable officials ay nasa ating konstitusyon. Number 1, President and Vice President. So, nasa executive po yan. Members of the Supreme Court. Okay. Chief Justice, lahat ng Associate Justices. Okay. Members of the Constitutional Commission, tatlo po yan. Civil Service Commission, Commission on Audit, Commission on Elections. Members na hindi yan, Alright. kumbaga, hindi lang yung chair. Oo. Okay? The Ombudsman, partner, yan ay impeachable official din. At Okay. alam natin, based on this list, yan ay maituturing na pinakamatataas na, kumbaga, maituturing sa hierarchy. Partner, kung tutusin mo, bakit wala dyan ang Senate President? Bakit wala dyan ang Speaker of the House? Oo. Kasi nga, sa kanila, sa House of Representatives, mag-i-initiate at sa Senado yung trial. So, kumbaga, kung sila-sila rin ang mag-i-initiate sa isa, Wala sa na. bawat isa, Oo. di ba, hindi magiging Magiging political lang yan, Oo, at Oo. tandaan natin, ito namang mga sistema ng checks and balance nito ay, kumbaga, hiniram din natin ang mga mas mahaba ng karanasan sa paggamit nitong mga ganitong legal frameworks and Oo. legal processes sa Estados Unidos at sa iba pang bansa na merong parehong presidential system at merong, kumbaga, yung tatlong equal branches of government, legislative, Judiciary. executive, and judiciary. Meron pa tayo yung second question. Yes, Paano sir. kung habang nasa proseso ng impeachment ang Senate kung magpasa ng 1 year? Okay, wala pong Ayan, so, nakalagay na kansilado yung ano po natin dahil hindi dumating. sinasabi po doon hanggang, pero partner, hindi naman Paalam po. yan.